Pero mukhang intertwined yung kanilang mga economic interest. Well, salamat sa paalala ni former Senator Sonny. In fact, lumabas na nga sa nakaraang hearing na sa susunod na hearing, imbitahin po namin ang Anti-Money Laundering Council dahil lumabas sa isa sa mga bagong testimonya na posibleng may money laundering na ginagawa si Quiboloy dahil sa sinalaysay na paggamit ng mga account ng mga totoong tao pero para magpadaan ng pera ng iba para makarating kay Quiboloy doon sa Davao. Hello po. So yung recent development was President Duterte was named property administrator. Parang it was partially answered na kanina. But will your committee look into the properties of Quiboloy here and abroad? Siguro only as far as binabanggit sila sa mga testimonya. Dahil ang subject ng resolusyon ay yung pang-aabuso sa mga kabaro at mga menor de edad. Pero tulad nung binanggit ni Ms. Reynita, yung pag-misuse ng mga bank accounts ng mga miyembro doon sa Singapore, kaya nabuksan yung pagpapaimbita sa Anti-Money Laundering Council para tignan ang posibleng economic abuse na ginagawa ni Quiboloy. Okay, ma'am, next, Cecile, please start. Hello, ma'am. Opo, medyo tatlo ito, ma'am. Yung una, don't you think na nagkakaroon ng double standard yung some senator when it comes to dealing with yung kay Quiboloy? Kasi yung kay senior, isang beses lang, meron agad warrant, and then ito, ini-invoke na yung lahat ng karapatan ni pastor? Tingin ko nga dapat matutunan namin at magamit yung mga leksyon na natutunan namin nung investigasyon ng Senate Committee on Public Safety at joint with Senate Committee on Women doon sa investigasyon kay Senyor Aguila. Doon magandang naipakita ng Senado, isang kapulungan ng isang sangay ng gobyerno na kahit pa mga nagsasabing sila yung mga religious leaders ay subject din sa batas ng Republika. Hindi pwedeng napalampas yung mga pang-aabuso nila sa mga bata at iba pang miyembro ng Socorro dun sa investigasyong iyon. At yun na nga, tulad nung pagharap ng ibang mga religious leaders dati sa mga Senate investigation, ay obligado. Tulad nung nangyari dun sa Socorro investigation, obligado rin si Quiboloy na humarap dito sa aming komite. Maganda kung nagiging consistent kami over time, investigation to investigation. Over the weekend, you called your colleagues to parang listen to the cry of the victims. Do you think they are numbed and not listening to the grievances and complaints of the victims? I think wala akong kasamang senador na numb o manhid. I think lahat po kami ay nakakarinig at nakakakita. Kaya't patuloy akong nananawagan at patuloy akong umaasa na pagdating ng bukas ay mananatiling nakatayo yung pag-cite ko kay Quiboloy in contempt. Dahil lahat, o kung hindi man lahat, karamihan ng mga miyembro ng komite ko ay maninindigan kasama nung mga victim survivors na iyon. Last naman, paano pag in-invoke nila yung sa religion, di ba, separation of church and state, yung religious group nila when it comes dun sa money laundering and other aspect? Thank you. Walang masasite na paglabag sa separation of church and state o paglabag sa religious freedom, lalo na kung may kinalaman sa paglabag ng mga batas ng Republika, mga sekular na batas na bawat mamamayan, anuman ang kanyang institusyon, anuman ang kanyang vocation sa buhay, ay accountable. Dun sa separation of church and state, ayun, nabanggit ko na yung mga dahilan na hindi ako nababahala dyan, hindi po yan applicable dito sa kasalukuyang pagdinig ng aming komite. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, yung development lang last week, yung pag-unseal sa US Yes. nung mga arrest warrant versus Quiboloy. Siguro yung, hindi naman effect, but paano nito na papalakas yung pagdinig po ninyo sa mga kaso laban sa kanya?
Well, una, masaya po ako sa ganyang development. Tingin ko dapat talaga singilin ang accountability at kalaunan madala sa hustisya si Kibuloy sa kahit alinmang jurisdiction. At masaya po ako sa pagpapa-unseal ng warrant na iyan para sa hindi kukulang na kalahating dosenang mga charges to enumerate conspiracy to engage in sex trafficking, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. At magandang development din yung posibleng maisama si Kibuloy sa red list ng Interpol. Ibig sabihin, hindi na lamang yung law enforcement partners ng US Federal Bureau of Investigation, hindi na lamang ang Philippine National Police o ang OSAA mismo kung umabot sa pag-i-issue ng Senado ng warrant, kung manatiling nakatayo yung citing ko in contempt ni Kibuloy. Pero baka sa ibang mga jurisdictions din, mga member nations ng Interpol ay mahirapan siyang forever na tumanggi na humarap sa mga seryosong isyung ito. Ma'am, mai-initiate daw nito yung extradition process ng US Department para kay Kibuloy. Nung huling pagdinig, sabi po ng Department of Foreign Affairs ay wala pang extradition request ang Estados Unidos sa ating gobyerno. Pero at least satisfied naman ako na batid nila ito. In fact, mula pa sa halos unang pagdinig, nabanggit at naitanong na ito. At alam naman nila, no? Alam naman ng mga responsible agencies sa executive paano nila i-handle if and when dumating na ang extradition request na iyan, whether umaandar na o hindi pa ang mga kaso dito naman sa atin. Ma'am, last on my part. Yung kung saan in-unseal yung warrant para kay Kibuloy, almost the same. So kung ano yung iniimbestigahan ninyo, child trafficking, conspiracy to engage in sex trafficking, what does it say, ma'am, na almost the same po yung mukhang yung abuses na na-commit niya? Yun na nga. Allegedly. So, lalong posibleng isipin na pareho ang modus operandi dito at sa bansang iyon or maaring sa iba pang mga bansa ng mga pang-aabuso sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at mga menor de edad. Next po si Nympha. Good morning, ma'am. Sige. So, dagdag lang. Idagdag ko lang na yung parallel investigations ng Senado at saka ng DOJ ay parehong nakakatulong sa isa't isa. At in fact, sa ano pa mang ibang mga investigasyon, katulad ng naranasan namin nung nakaraang mga investigasyon, halimbawa sa Pharmally, no, na nag-simultaneous investigation at corrective action ang Bureau of Immigration mismo, ang Office of the Ombudsman, at iba pang investigative and law enforcement agencies. Morning, ma'am. I have two questions lang po. Ma'am, yung isa is, sa composition, ma'am, ng Committee on Women, nakikita nyo ba na makukuha o hindi yung kailangang 8 signatures para ma-overturn o ma-reverse yung pag-contempt and pagpapares ninyo kay Pastor Kibuloy? Well, malalaman natin for sure finally bukas. Kasi bukas pa po yung ikapitong araw na meron yung kasama ko sa komite para makabuo ng majority. Ang masasabi ko lang for sure ay ngayon, 6 days after nung manifestation ng objection, 4 pa rin lang sila. So kalahati pa lamang sa kailangang bilang. Follow up lang, ma'am, dyan sa question number 1. So, ma'am, hindi nyo kinakausap yung ibang members ng committee? Gaya ng nabanggit ko dati, yung ating parang ambush interview pagkatapos ng huling hearing, syempre araw-araw nagkikita kami, halos maghapon, nagbabump into each other at napag-uusapan ng iba't ibang bagay, pati yung aming mga trabaho. So syempre, alam kasi nila yung mga developments sa komite and of course, kinakausap ko silang malaya kung bakit sinight ko in contempt si Kibuloy at kung bakit umaasa akong mananatiling standing ito alang-alang sa mga victim survivors. So, meaning confident kayo na hindi ma-reverse yung inyong ruling? Umaasa ako na bukas lahat o kung hindi man lahat, karamihan ng mga kasama ko sa komite ay maninindigan kasama ng mga victim survivors.
at ayon na ayon sa rules of the Senate at sa mandato at kapangyarihan ng Senado. And then, ma'am, sabi niyo po kanina, titingnan lang ninyo yung properties ni Pastor Kibuloy as the need arises or depende po kung lalabas yun sa hearing ninyo. But eventually, ma'am, you'll make a recommendation. Kung hindi man po ma-bring up yung mga properties niya, would you recommend or would you urge the Department of Justice this early na tingnan na rin po, o Department of Justice or Anti-Money Laundering Council na tingnan yung possible angle nga nung money laundering po ni Pastor Kibuloy at ng kanyang ng KOJC? Halos sigurado akong may findings kaming maisasama tungkol dun sa money laundering aspect dahil nga iimbitahin namin ang Anti-Money Laundering Council sa susunod na pagdinig. Kung magre-recommenda rin kami na mas tignan pa ng relevant agencies ng executive yung kabuuan ng pagmamay-ari ni Kibuloy, posibleng pumasok iyon. Depende sa kung ano ang lumabas, paano tumakbo yung mga susunod pang pagdinig. Nare-reinforce ba ng kagustuhan na tingnan ito yung money laundering aspect nung pag-assign kay President Duterte na anong tawag doon? Administrator ng kanyang properties? Posible, titimbangin namin yon. Pero sigurado ang masasabi ko sa ngayon na siya ay inappoint na administrator, lumalabas talagang magkasosyo sila sa pagmamay-ari kung hindi man sa pagnenegosyo. Kasi hindi naman siguro i-appoint ni Kibuloy bilang administrator ng kanyang hindi kakaunting pagmamay-ari ang isang taong walang-walang kinalaman sa mga pagmamay-aring yon. Sabihin malaki talaga yung properties niya, ma'am, for him to appoint a former president as administrator ng property. Posible, maraming sabi-sabi sa dami at laki ng mga pagmamay-ari niya. Siguradong hindi siya mahirap katulad ng maraming biniktima na niya. Thank you, ma'am. Next, ang last po natin si Ma'am Gonzales. Meron daw pong habol na tanong lang po siya. Ako na lang. Okay lang ba? Ayun, sorry ma'am, a question lang. 'Di ba parang tomorrow yung deadline if ma-reverse yung contempt order. What if of course hindi sila maging successful, like hindi ma-meet yung 8. So what's going to happen? Can you walk us through? Kasi 'di ba parang what if like Pastor Apollo Kibuloy still won't show up? So, yeah. So yung bukas ay hindi naman deadline, pero siya po yung palugit na ibinibigay talaga sa kahit sino mga miyembro ng komite na gustong mag-object sa isang ruling ng chair. In this case, yung ruling ko citing Kibuloy in contempt. So ayon sa rules namin, obligado akong bigyan sila ng 7 araw para makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite. Kung hindi man nila magawa yon by tomorrow, so standing nga po yung aking citing in contempt kay Kibuloy at ipa-follow up ko na po si SP na ipaaresto na siya para paharapin siya sa komite dito sa Senado. Follow up, last na hearing na po ba ng komite yung mangyayari? I'm not sure exactly, pero for sure kapag humarap na si Kibuloy, malamang yan na yung last or isa sa mga last. Kasi siya lang naman ang hinihintay mula pa sa simula eh. Hard to get siya. Okay. Ma'am Gonzales. Ma'am, sorry, ibang issue na po ito. Apo. Okay lang po. Okay Ma'am, Okay, ma'am. Ito, hindi pa natatanong si Senado. Kasi may suggestion. Hindi pa. May suggestion kasi yung mga ibang senador, ma'am, na para makadalo itong si Kibuloy. Baka nagawa naman daw ng pandemic, yung mga virtual hearing, online hearing. Baka open pa daw po ba kayo doon kung sakasakali sa ganun? Of course, hindi na pandemic ngayon, pero magpakita muna si Kibuloy ng intensyon i-honor yung subpoena ng komite ng Senado bago siya humingi ng kung anong ibang mode ng pagharap. Magpakita muna siya ng intensyon. Hindi kayo muna open. Kailangan dumalo talaga muna siya. Yun po ang laman ng dalawang imbitasyon. Yan po ang laman ng subpoena. In fact, yung lengguwahe ng subpoena ay to the effect na on pain of whatever, fail not to appear. At lalong kapag
pinahabot pa niya sa kailangan pa siyang arestuhin para lang humarap sa hearing, ayun, wala na talaga siyang option humingi ng kahit ano. Pero kung may balak siyang humingi pa ng ibang mode ng pagharap, first things first, sabihin muna niya na balak niyang i-honor yung subpoena. At meron po tayong precedent, just to think ahead, one step ahead. Nung pagdinig po tungkol sa Teves, yung krimen ng pagpatay kay dating gobernador ng Negros Oriental, hindi po pinayagan si Rep. Teves na mag-virtual. Kasi pag magsinungaling siya o sumagot siya evasively or umiwas siyang sumagot, pag virtual, paano ang remedy? So, kumbaga, siguro nakita ng komite na dumidinig noon tungkol sa kaso ni Teves na mababawasan, hihina ang kapangyarihan ng Senado kung papayagan nilang mag-appear, yung isang pinaka-importanting resource person nila na virtual lamang. So baka ito yung maging president ko rin. Thank you, ma'am. Tsaka naman, being the appointed son of God, omnipresent at omnipotent naman. Ikaw na nagsabi. Amen. Okay, sige si Ma'am na po. Ma'am, ano lang po, yung pong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na parang mas nagiging matindi na po yung girian. Ma'am, meron po mga nagpo-push na baka time na po to discuss ulit yung ROTC bill. Do you agree also? Actually, sineschedule na nga yata for interpellation. So, naghahanda kaming maigi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel para mag-argue laban doon. Tingin ko habang umiinit sa West Philippine Sea, ang pinakatamang course of action namin bilang Senado ay ipagpatuloy at judiciously dagdagan ang suporta sa military modernization, lalo na sa Philippine Navy, at pagsasaayos ng iba't iba pang aspeto ng national defense. At hindi po gawing excuse yan, ang isang tingin ko hindi tamang policy direction na gawing mandatory ang ROTC kahit sa mga mamamayan natin na hindi naman yon ang paraan nila para magsilbi kay Inang Bayan. Ma'am, follow-up lang po. Kung hindi po gagawin tong ROTC bill, saan po pwede kuhain yung mga reservist na ngayon daw po kasi nagkukulang dahil voluntary system lang siya? Thank you po. Well, willing ako na magkonsulta pa rin sa mga eksperto tungkol dyan, paano palusugin yung ating reserve force. Dahil ang reserve naman ay hindi rin conscripted eh. Sila ay mga kusang nagvo-volunteer. In fact, yung mga matataas na ranggo, colonel, general, pataas, ay dumadaan nga sa commission on appointment. So sila ay mga volunteer. At palagay ko, mas maigi para sa ating national defense, territorial integrity, at national sovereignty kahit sa West Philippine Sea, lalo na sa bisa ng bagong pasa naming Maritime Zones Law, ang kahit mas maliit pero mas mahusay, mas mabisang armed forces kesa malaki pero dahil marami doon ay pinilit lamang, maluwag lamang na armed forces na may malaking bahagi na minandatory lamang ang pagsilbi. Good morning po. Last press con po ni SP, Chacha naman po. Last press con po ni SP, sabi niya it's a big challenge na makuha yung 18 votes. And since isa po kayo sa mga nag-no, did he try to convince you? Tsaka pangalawa po, meron na po bang parang ibang or info na merong ibang senators na mag-no? Tama po yon yung impormasyon na iyon. Batay sa sense namin sa minority, na hindi lamang kaming dalawa ang magno-no sa Chacha, kahit yung resolution of both houses 6 dito sa Senado. Mula sa halos simula ng pag-uusap namin ni SP, alam na nila na no talaga ang posisyon ko, kahit sa sinasabing economic-only provisions amendments na nakapaloob sa RBH 6. Tingin ko tama yung sense nila na hindi sila makakabuo. Hindi talaga accurate yung unang sinabi nilang meron na silang 18. Kaya definitely, lalong malakas ang loob ko na may fighting chance talaga kami makabuo ng at least 7 na kailangan namin para
i-put down yung RBH 6. And as for yung Peking People's Initiative, nananatiling nagkakaisa ang buong Senado laban dyan. Sa ngayon po, di ba po apat? Senator Amy, kayo po, Coco, and Cynthia Villar. Sino po yung ibang senators? Sa Chacha. Laban sa Chacha. Opo. Dahil fluid pa ang lahat, pero ang masasabi ko sa inyo, ma-assure ko kayo na malakas ang pag-asa ko na makakabuo kami ng at least 7 para i-defeat, ipagkait sa RBH 6 ang 18 votes na kailangan para maaprubahan. Maraming salamat. Thank you.